Maligayang Pasko sa iyo. Ngayon, December 24, 2025. Alam ko kasagsagan na siguro ng paghahanda para sa Noche Buena, no? Oo nga malamang abala na ang lahat. Pero habang abala tayo sa hamon at keso de bola, may mga mahalagang kwento sa bansa na kailangan nating himayin. Tama. Kahapon, ipinadala mo sa amin ang isang koleksyon ng mga ulat mula sa isang news broadcast. At ang hiling mo, hanapin namin yung mga connections, yung pattern sa likod ng mga headline. At iyon mismo ang ginawa namin. At alam mo, matapos naming pag-aralan lahat, may isang tema na paulit-ulit na lumitaw. Parang isang malakas na ugat na naguugnay sa lahat. Ano yon? Ito ay tungkol sa pera ng bayan. Pero hindi lang basta pera. Ito ay tungkol sa laban para sa transparency at pananagutan. Okay, accountability? Oo. Hihimain natin ang tatlong malalaking kwento. Sa korte, sa kongreso, at sa mismong mga proyekto na dapat sana ay napapakinabangan na natin. Sige. Umpisaan natin sa pinakamalaking balita na pumutok kahapon. Isang kaso na napakalaki ng halaga. Yung kasong plunder? Oo. Ang pagsasampa ng kasong plunder, graft at malversation ng grupong Save the Philippines laban kina Finance Secretary Ralph Recto at sa dating hepe ng PhilHealth. Ang sentro ng kasong ito ay isang transaksyon, isang napakalaking transaksyon na 29.9 billion pesos. Billion? Yes, billion with a B. Ayon sa reklamo, ang halagang ito ay iligal daw na inilipat mula sa reserve funds ng PhilHealth. Sa pondo to na para sa benepisyo natin. Eksakto. Para sa benepisyo mo, ng pamilya mo, inilipat daw patungo sa National Treasury kung saan inilagak ito sa mga government o corporate bonds. Teka. I-unpack natin to. 29.9 billion pesos. Iyan ay isang halaga na mahirap isipin. Sobra. At ang paratang ay inilipat ito sa pamamagitan lang ng isang Department of Finance circular. Isang papel. Yun ang sinasabi nila, isang circular lang. Hindi ba't dapat ang ganyang kalaking galaw ng pondo, lalo na't health funds, ay may katumbas na batas mula sa Kongreso? Parang ang laki ng risk doon. Yan mismo. Yan mismo yung puso ng reklamo. Sinasabi ng mga nagsampa ng kaso na ito ay, direktang paglabag sa Universal Health Law. Okay. At yung batas na yon, hindi yan basta-basta. May mga napaka-espesipikong probisyon doon kung saan lang pwedeng i-invest ang pondo ng PhilHealth. Bakit ganun ka-specific? Para protektahan yung pera mula sa dalawang bagay. Una, sa mga high-risk investments na baka ikalugi. At pangalawa, sa political whims, para di magamit na pantapal sa ibang butas ng budget. Gets ko. Para sa siguradong laging ligtas yung pera para sa serbisyong medical. Tama, laging ligtas, sigurado, at madaling makuha kapag kailangan. So, hindi lang ito isang technical violation, di ba? Ang mas malalim na issue rito ay ang paratang na parang trenato ng isang ahensya ng gobyerno yung health fund. Na parang sagrado dapat. Oo, parang isang trust fund para sa mga Pilipino. Na para bang sarili nilang piggy bank. Yun yung fundamental breach of trust na tinutukoy nila. Eksakto. Yung isang circular laban sa isang batas na pinaghirapan sa Kongreso. Yun yung laban. Oo, ang kaso ay magiging isang pagsubok kung alin ang mas matimbang, isang administrative issuance o isang pambansang batas. At kung pinag-uusapan natin yung pagbabantay sa bilyon-bilyong pondo at ang papel ng Kongreso, Natural na mapunda tayo sa pinakamalaking pondo ng buong bansa. ang General Appropriations Bill o yung pambansang budget. Kasi may mahalagang nangyayari din dyan na yon, di ba? Oo, at direktang konektado to. Ayon sa mga ulat, ipinagpaliban ng Senado yung kanilang sesyon para sa 2026 budget. Oo, nabasa ko yan. Sa halip na aprobahan bago mag-Christmas break, itinakda nila sa Disyembre 29. At ang dahilan daw para suriing maigi. Yun ang opisyal na dahilan para bigyan ng mga senador ng sapat na panahon na suriin yung Bicameral Conference Committee report. At doon ako napahinto. Kasi hindi ito basta simpleng delay para mag-holiday, di ba? Hindi. Ang pagdidiin ni na Senate President Zubiri at Senator Gatchalian na ayaw nila ng blind ratification, parang may bigat yun. Malaki ang bigat niyan.
Para nilang sinasabi sa publiko at sa kamera, teka muna, hindi kami pipirma lang. Babasahin namin bawat linya. Malaking statement yon. Kailangan nating maintindihan kung ano yung BICAM. Dito na yung final stage eh. Dito pinag-iisa yung magkaibang bersyon ng Senado at Kamara. At dito rin yung medyo madilim na parte. Historically, it's notoriously opaque. Dito madalas nangyayari yung mga pasingit or insertions. Yung mga pondong bigla na lang sumusulpot. Oo, walang sapat na debate, walang public scrutiny, kaya yung ginagawa ng Senado ngayon ay hindi lang procedural, it's a statement of intent. So dito natin nakikita yung pattern na sinasabi mo kanina. Sa kaso ng PhilHealth, ang laban ay nangyayari after the fact. Post-transaction na, hinahabol na. Pero dito sa Senado, iba ang diskarte. At iyan yung, para sa akin, yung pinaka-fascinating na bahagi. What we're seeing is a potential shift from reactive accountability To proactive. proactive accountability. Tama. Yung kaso sa PhilHealth, reactive yon. Hinahabol mo yung krimen matapos mangyari. At yung ginagawa ng Senado, Proactive. Sinusubukan nilang harangin yung problema sa ugat pa lang. Parang nagtatayo sila ng mas mataas na pader sa tuktok ng bangin imbes na mag-abang lang ng ambulansya sa ibaba. that's a good analogy. At sa governance, malaking pagbabago sa kaisipan yan. Napakalaki. Pero kahit gaano kataas ang pader, may mga nakalulusot pa rin. Laging mayroon. At diyan tayo dadalhin ng ikatlong kwento. Mula sa Maynila, baba tayo sa antas ng implementasyon kung saan dapat yung pera ay nagiging totoong kalsada, tulay. Sa kasong ito, isang flood control project. Oo, o hindi pala. Hindi pala. Ito yung kaso na iniimbestigahan ngayon ng NBI, isang malversation case na nagkakalaga ng 236 million pesos para sa isang ghost flood control project. Ghost project. So, walang proyekto. Parang ganun. At hindi lang to basta-bastang ghost project. Kasi ang isinasangkot dito ay isang undersecretary ng DPWH at isang district engineer. Wow, mataas! Mataas? Ipinapakita nito na yung umano'y korupsyon, hindi lang sa mababang antas. At para patunayan ang bigat ng kaso, meron na silang state witness. Nasa Witness Protection Program na. Oo, which is a big deal. Pero alam mo, ang nakakakuha talaga ng atensyon ko sa mga report, yung mga ebidensya. Ano yun? Hindi na lang siya testimonya at mga papeles. Binabanggit na may hawak daw ng dashcam video ang NBI. Oo. At inatasan na yung PNP Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng forensic examination sa mga data storage device, cellphone, laptop, hard drive ng mga sangkot. So nagiging high-tech na rin ang laban? Yun nga eh. This raises an important question, di ba? Habang pinapadali ng teknolohiya ang pag-iwan ng digital trail, paano nag-a-adapt yung mga gumagawa ng katiwalian? Interesting question. Kasi yung isang dashcam video o isang deleted file na na-recover, pwedeng mas matibay yan kaysa sa salita lang ng isang tao. Definitely. Pero kasabay nito, tumataas din yung panganib para sa mga whistleblowers. Yung pagkakaroon ng state witness, ibig sabihin may isang taong handang isugal ang buhay niya para ilabas ang katotohanan. Grabe yung tapang na kailangan para dyan. Ipinapakita nito kung gaano kadelikado magbunyag ng ganitong kalaking anomalya. At nakakalungkot isipin yung epekto nito sa totoong buhay, di ba? Isang 236 million pesos flood control project na hangin lang pala? Oo. Paano yung community na dapat protektahan nito? Sa susunod na malakas na bagyo, ano ang mangyayari sa kanila? Yun ang totoong halaga ng korupsyon. Hindi lang nasusukat sa peso. Nasusukat sa mga bahay na inanod, kabuhayang nawala, at minsan sa mga buhay na nasa panganib. Tama. At yan ang nagbabalik sa atin sa kabuuang larawan. 3 kwento, 3 magkakaibang arena. Korte, kongreso, investigador. Oo, pero iisa lang ang kanilang pinaglalaban, pananagutan sa pera ng taong bayan. At habang yung 3 kwentong yan ay nakasentro sa pera, ipinapakita rin ng mga source mo na yung konsepto ng accountability sinusubok din sa ibang larangan. Tama. Tulad sa ating ama korte, sa isang kaso na walang direktang kinalaman sa pagnanakaw. Oo, kasama sa mga ulat yung desisyon ng Court of Appeals. Itinuloy nila yung kasong child abuse laban kay dating ACT Teachers Representative Franz Castro.
Okay, at ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y recruitment ng mga kabataan. Oo, at mahalagang linawin, di ba, na ang iniulat natin ay yung desisyon ng korte na dumaan sa tamang proseso ang kaso at dapat itong ituloy, hindi yung paghatol sa issue mismo. Neutral lang tayo dito. Pero paano ito kumukonekta sa mas malaki nating diskusyon tungkol sa accountability? Ipinapakita nito ang isa pang muka ng accountability. Kung kanina ang pinag-usapan natin ay financial at administrative accountability, Ito naman ay legal at moral. eksakto, ipinapakita nito na yung judicial system ay nagsisilbing isang hiwalay na mekanismo para suriin yung mga aksyon ng public officials, batay sa batas at ebidensya, malayo sa ingay ng politika. Okay, so isa siyang paalala na may iba't ibang anyo ang pananagutan. At bawat isa ay mahalaga sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko. So, kung pagtatagniin-tagniin natin lahat, meron kang isang legal na laban sa korte tungkol sa health funds. Meron? Mayroon kang isang political na laban sa Senado para bantayan ang budget bago pa ito maging batas. Check. Mayroon kang isang criminal investigation sa isang proyektong hindi naman ginawa. At may judicial review sa aksyon ng isang mambabatas. Mga parallel tracks. Iba't ibang laban. Pero lahat ay tumuturo sa isang direksyon, ang paghahanap ng pananagutan at katotohanan. Isang komplikadong mosaic, di ba? Na kung titignan mo ng paisa-isa, parang magkakahiwalay. Oo, parang random headlines lang. Pero kapag inatrasan mo at tiningnan yung kabuuan, isang malinaw na larawan ng mabubuo. Ang sistema, sa kabila ng mga depekto nito, ay gumagalaw. May gumagalaw pa rin. Oo, may mga mamamayan, mambabatas at alagad ng batas na aktibong nagtutulak para sa transparency. Hindi ito madali at madalas, mabagal, pero nangyayari. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig na yon, mula sa kaso sa PhilHealth, sa pagbabantay sa budget sa Senado hanggang sa investigasyon sa Goose Projects? Ang malinaw na mensahe mula sa mga source mo ay ito. Ang pera ng bayan ay mahalaga. At ang laban para sa transparency at pananagutan ay isang pang-araw-araw na tungkulin nangyayari sa napakaraming larangan. At habang naghahanda ka para sa inyong Noche Buena mamaya, sa gitna ng pagiging abala, ito ang isang kaisipan na iiwan namin sa'yo. Sige? Nakita natin kung paano sinusubukan ng mga institusyon na itulak yung accountability mula sa itaas. Pero paano naman sa ating level? Sa ating mga ordinaryong mamamayan. Oo. Bilang isang mamamayan, bukod sa pagboto, bukod sa pag-post sa social media, ano yung mga maliliit pero makabuluhang hakbang na maaari nating gawin? Siguro habang naglalakad ka sa inyong komunidad, ang tanong na iiwan namin ay, paano mo mas mabisang masusubaybayan kung saan napupunta yung buwis na binabayaran mo? Sa mga proyektong nakikita mo? O sa mga proyektong dapat sana ay nakikita mo pero wala. Yun, marahil ang unang hakbang sa pagiging isang proactive na mamamayan ay nagsisimula lang sa proactive na pag-uusap.